ingatan, kundi ingatang mabuti. So, merong diin na talagang yung ating puso, dapat nating ingatan. Maging yung ating physical na puso, dapat iniingatan po natin talaga yan. Sabi doon, ingatang mabuti at alagaan. So, dalawang bagay po yan. Hindi lamang ingatang mabuti at aalagaan. Alagaan, ibig sabihin, binabantayan natin kung ano ang pinapapasok natin sa ating puso't isipan. So pag ang isang bagay inaalagaan mo, hindi mo ito basta-basta lalagyan ng bagay. So binabantayan natin, we guard our hearts kung ano ang ating pinapapasok sa ating puso't isipan. At hindi lamang iniingatan, inilalagay din natin dito ang makakabuti at makapagpapalakas. Katulad ng halaman. Pag inaalagaan natin ang isang halaman, dinidiligan natin. At kumari, nilalagyan natin ng mga bagay na nakakatulong sa kanya. Yung iba naglalagay ng fertilizer, yung iba naglalagay ng patabako, at kung ano pang mga bagay. Kasi inaalagaan natin. At ganoon din, hindi natin hinahayaan na yung halaman ay maddapuan ng kung ano ng bagay. Pag meron kayong nakitang uod o kulisap, inaalis natin. Kasi nga, inaalagaan nyo ang bagay na ito. So, ganun din sa ating puso't isipan. Sabi, ingatang mabuti at alagaan. Kailangan nating alagaan ang ating puso't isipan. Ang ating kaisipan, inaalagaan natin. Bakit kailangang ingatan at alagaan? Nandun po ang sagot, di ba? Sabi doon, pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kung ano ang nasa puso't isipan natin, ito ang ating ipamumuhay. Ito ang huhubog ng ating buhay. Ito ang magiging basehan kung paano tayo lalakad sa buhay. Yun ang ibig sabihin. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Doon nagsisimula lahat sa puso't isipan. So, madidetermine mo ang buhay mo kung ano ang nasa iyong puso't isipan. Ganun lamang po yan. Proverbs chapter 27 verse 19. Nabasa ko, sabi doon, as in water reflects face, so the heart of man reflects the man. Sa Tagalog, di ba, pag tumingin kayo sa tubig na tahimik, magre-reflect kung ano yung tumingin doon. Ganon din ang puso. Kung ano ang nasa puso natin, kung ano ang nasa isipan natin, yun ang magre-reflect kung ano tayo at ano ang ating ipamumuhay. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Diyan nagsisimula ang lahat sa puso't isipan. Yan ang huhubog ng ating buhay. In other words, yan ang ating lalakaran kung ano yung nasa puso't isipan mo. Yan ang magiging basehan kung paano ka haharap, kung anong basehan, kung ano ang iyong tatahakin. Kung ano yung nasa puso't isipan mo. Kaya mahalaga na iniingatan natin kung ano yung ating nasa puso't isipan. Check natin yung heart natin ngayon, ng ating kaisipan. Ano ba madalas ang naroon? Ano ba ang madalas na ating pinapapasok? Ano ba ang madalas nasa ating puso? Sapagkat simple lamang po, kung ano yung madalas na ariyan, kung ano yung pinapapasok natin, yan ang magiging buhay natin, yan ang magiging pagharap natin sa ating kapwa. Kaya sabi ng salita ng Diyos, Proverbs 4 verse 23, ang isipan mo'y ingatang mabuti at alagaan. Mga kapatid, responsibilidad po natin ito. Na i-guard natin, bantayan natin kung ano yung mga nasa ating puso.
kung ano yung mga pinapapasok natin, kung ano yung mga tinatangkilik natin. Sapagkat ito ang magdidetermine kung ano ang magiging kalakaran natin sa buhay natin. Kung tama at mabuti ang nasa ating puso't isipan, magiging tama ang ating paniniwala, paninindigan. Kung tama ang ating paniniwala at paninindigan, magiging tama ang ating gawa o kilos. Kung tama ang ating gawa at kilos, ito'y magbubunga ng tamang bunga. Bunga na nagdudulot ng katagumpayan, kasaganaan, kapayapaan, at kung ano pa mga magagandang bagay. Kung tama at mabuti ang nasa ating puso't isipan. Subalit, kung mali, kung taliwa sa salita ng Diyos, kung hindi maganda ang nasa ating puso't isipan, ganun din ang magiging resulta, kabaligtaran. Magiging mali at salungat ang ating paninindigan, paniniwala. At kung mali ang ating paniniwala at paninindigan, magiging mali rin ang ating mga gawa, ang ating mga kilos. At kapag mali ang ating gawa at kilos, ang bunga nito ay kaguluhan, ang bunga nito ay kapahamakan. Sapagkat mali ang ating nasa puso't isipan. So simple lamang yun. Mali, hindi mabuti ang nasa ating puso't isipan, yan ang magiging takbo ng ating kilos, ng ating pananaw sa buhay. Kaya, again, sabi doon, ang isipan mo'y ingatan, mabuti at alagaan. Alagaan natin ang ating puso't isipan. Bantayan natin kung ano yung ating mga pinapapasok dito. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Sa panahon ngayon, napakaraming bagay ang nais maghari sa ating puso't isipan. Napakaraming bagay. At napakabilis lamang makuha mo ang mga bagay nito. Sapagkat nagkalat sa ating paligid yung mga bagay na yan na pwedeng maghari sa iyong puso't isipan. Kaya, bantayan, sabi ng Biblia. Ano ba ang papapasukin natin sa ating puso't isipan? Mag-ingat tayo. In Matthew chapter 24 verse 1 to 14, may lumapit kay Jesus, yung kanyang mga alagad. Nagtanong kay Jesus kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. O kailan mangyayari yung mga bagay na ito na sinasabi ng Panginoong Jesus. At makikita natin dito na may warning ang ating Panginoong Diyos. Ang Panginoong Jesus sa atin. So basahin natin sa Matthew chapter 24 verse 1 to 14. Sabi doon, nasa bundok ng mga Olibos si Jesus, samantalang siya'y nakaupo roon. Palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ang magiging palatandaan ng iyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? And verse 4, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong maliligaw ninuman. Sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Mesyas, at marami silang maililigaw. So una, sabi ng Panginoong Jesus, mag-ingat kayo. At ganoon din sa ating panahon ngayon, mag-ingat tayo. Sapagkat maraming mga bagay na pwedeng maghari sa ating puso, na magiging dahilan para maligaw tayo. Maraming mga katuruan ngayon, madalas sinishare po ni Pastor Jesse, Pastor Jimmy, mga katuruang hindi ayon sa salita ng Diyos. At kailangan maging maingat po tayo
na itong mga bagay na ito naririnig natin, ito ba ay ayon sa salita ng Diyos? Tama ba ito? Sapagkat kung ito ay maliban sa ebanghelyo o mabuting balita o salita ng Diyos, ito na yung mga bagay na sinasabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag natin itong tanggapin sa ating puso't isipan. Sapagkat maraming manloloko, mga deceivers ay darating para i-deceive ang bawat isa sa atin. At sabi doon, marami silang maililigaw. Ibig sabihin, maraming mga tao at maging mga Kristiyano na pinapasok nila sa kanilang puso't isipan yung mga bagay na hindi tama at hindi mabuti. Verse 6, makakarinig kayo ng mga alingaw-ngaw ng labanan at mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag. Dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. And verse 7, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa-bansa at ang kaharian sa kapwa-kaharian. Magkakagutom at lilindo sa iba't ibang dako at ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang ng paghihirap. So itong mga bagay nito naririnig natin at nararanasan, nakikita. Ano pa? Verse 9, sa mga panahong iyon, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin. At isasakdal upang pahirapan at patayin. Ito yung mga huling panahon. And verse 10, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Mga kapatid, ito yung bagay na dapat nating iingatan sa ating buhay, sa ating kapanahonan. Sapagkat ito'y mangyayari. Sabi doon, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Maraming aalis sa Panginoong Diyos, sa kanilang paglakad, sa kanilang pagtitiwala sa Panginoon. At mapupuot sa isa't isa. And alam nyo, mangyayari ito hindi bigla or basta na lamang tumalikod ka sa Panginoon. Mangyayari ito dahil ang puso't isipan ng tao ay hindi niya nabantayan. Ang puso't isipan ng tao kung ano yung kanyang tinatangkilik, nilalagay sa kanyang puso't isipan, ang siyang magiging dahilan upang siya'y tatalikod or manlalamig. Sapagkat unti-unti, iba na yung naghahari sa kanyang puso't isipan. Kaya sabi doon, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Na dati mainit, dati talagang mahal na mahal niya ang Panginoong Diyos. Dahil nakilala niya ang Panginoon, naramdaman niya, naranasan niya ang Panginoong Diyos. Pero hindi niya nababantayan yung kanyang puso. Unti-unti, kung ano-anong naghahari sa kanyang puso't isipan, hanggang sa nagawa niya ng tumalikod sa kanyang paglakad sa Panginoon. Sabi doon, maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa. Imagine, ang kapwa Kristiyano na dating mainit sa Panginoon, una, tatalikod sa Panginoon, at pangalawa, mapupuot sa isa't isa. Bakit ganun mangyayari? Sapagkat nawala yung pag-ibig, na dati pag-ibig at pag-unawa yung naghahari, pero nakakaroon ng puot sa isa't isa. At nangyayari ito, mga kapatid, maging sa loob ng iglesia. Maging sa bawat isa sa atin. Huwag nating iisipin na ay hindi mangyayari sa atin yan. Huwag po tayo maging mayabang. Dapat bantayan natin ang ating puso't isipan. Sapagkat ako sa tagal ng aming paglilingkod sa Panginoon, nakita namin ito. Mga mananampalataya, mga lingkod ng Panginoong Diyos na dating mainit, lumamig. Halos talagang tumalikod na sa pamamaraan ng Diyos. At makakakita ka, makakarinig ka ng kapwa, Kristiyano, at maging mga manggagawa na pupuot sa isa't isa. Bakit nangyayari ito? Kasi unti-unti napabayaan ang puso't isipan, unti-unti kung ano yung tinatanggap
hanggang sa nangyari na yung ganito. Ipagkakanulo nila ang isa't isa at ang kanyang kapwa. So ipagkakanulo, ibig sabihin, i-deny, tatanggihan mo na ito dati kong kasama, ito dati kong kapanig, pero ngayon ipagkakanulo na para bang wala akong kinalaman sa kanya. In verse 11, maraming magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang maraming. Kaya kailangan maging maingat po talaga tayo. Katulad ngayon, maraming nagpapanggap na propeta, maraming mga nagpapanggap na mula sila sa Diyos at nangangaral ng kung ano-anong mga bagay na hindi tama at hindi ayon sa salita ng Diyos. Maging maingat tayo na bantayan natin ang ating puso't kaisipan. Verse 12, ang kasama ay lalaganap, ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. So manlalamig ang pag-ibig ng marami. And I hope and pray, we hope and pray na hindi tayo mapabilang dito. And the only way na hindi tayo mapapabilang dito ay kung babantayan natin ang ating puso't isipan. Na yung ating puso't isipan, hayaan nating manatili sa Diyos sa Kanyang mga salita. Sapagkat sa oras na hindi natin nabantayan, alagaan ang ating mga puso't isipan, maaari tayo mapabilang sa mga manlalamig sa pag-ibig nila sa Panginoon. And sa totoo lang, marami na tayo di bang nakitang ganyan. Na dati mainit sa Panginoon, pero ngayon nasaan na sila. Hindi natin sila hinusgahan, pero ganun ang ating nakikita. Na nanlamig na sa Panginoon. Iba na yung direksyon na tinatahak. Samantalang natagpuan na ang Panginoon, pero bakit nanlamig? Simple lamang kasi hindi nabantayan yung puso't isipan. Unti-unti, inagaw ng kaaway. Inagaw ng kamunduhan. Kaya, nanlamig na ang pag-ibig ng Diyos sa kanilang puso. At kahit tayo nakaupo dito ngayon, hindi nangangahulugan na nakaupo tayo dito ay hindi na tayo manlalamig. Marahil sa mga sandaling ito, maaaring malamig ang ating puso. Alagaan po natin, ingatan natin na yung ating puso ay mananatiling mainit sa Panginoong Diyos. Sabi doon sa verse 12, ang kasama ay lalaganap. Ano pat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Kaya nanlalamig ang pag-ibig ng marami dahil sa kasamaang laganap sa ating paligid. Kaya paulit kong sinasabi, ang salita ng Diyos, sabi doon, ingatan, bantayan ang ating mga puso't isipan. And verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas, siya ay maliligtas. At ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa. Saka darating ang wakas. So ang mananatiling tapat sa Diyos, tapat sa Kanyang pag-aalaga sa Kanyang puso't isipan, sila yung mananatili, sila yung maliligtas. Sila yung mainit, patuloy na magiging mainit sa Panginoong Diyos. So kailangan maging maingat tayo dahil maraming manliligaw, manluloko, mandaraya sa mga huling panahon. Maging maingat po tayo. Maraming tatalikod, mapapaniwala sa ibang pamamaraan. Dating lumalakad sa tama na, sa katuwiran, pero dahil sa mga paligid, sa mga bagay na sa kanilang paligid, unti-unting nag-iibang direksyon. Maraming manlalamig dahil sa iba't ibang bagay na pinapapasok natin sa ating puso't isipan. Maging maingat po tayo. Sinare po ito ni Pastor Jesse one Sunday na sa ating pagtahak, kahit diretso lang, diretso yan, sabi niya, kahit konti lamang na malihis ka, konti lamang tong bagay na to na hindi natin nabantayan sa ating puso. Unti-unti tayong lumalakad. Pero at the end, papunta na pala tayo doon sa
kalikuan. Konti lamang, nagsimula lamang sa konti. Kaya kailangan ingatan natin yung mga bagay na sa ating puso't isipan. Maraming malalamig dahil sa iba't ibang bagay na pinapapasok natin sa ating puso't isipan. Hindi naman bigla kang manglalamig, kundi unti-unti. Unti-unti kang naniniwala dito, unti-unti kang namamalagi dito, unti-unti kang tumatangkilik sa mga bagay na ito. Mamaya na lamang napapansin mo ang sarili mo, malayo ka na sa Panginoon. Kaya, paano natin mapapanatili ang ating puso't isipan sa Panginoon na mainit at di manlalamig? Philippians chapter 4 verse 8. Philippians chapter 4 verse 8. Basahin po natin to. Sabi ni Pablo, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Kung magkagayon sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So, ang paayo ni Pablo sa kanyang mga tagasunod. Philippians chapter 4 verse 8. Mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isipan. Dapat maging laman ng ating isipan, ng ating puso, ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Yung mga bagay na nararapat at kapuri-puri. Katulad ng pag-aalaga ng halaman, hindi nyo yan lalagyan ng mga bagay na hindi karapat-dapat sa halaman, kundi yung mga bagay na dapat lamang sa halaman. May mga halaman na hindi pwede sa labas. So, hindi nyo i-expose sa labas yung mga bagay na halaman na yan. May mga halaman na dapat binibigyan ng mga bagay na kailangan niya. So, ganoon din ang ating puso't isipan. Bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo. So, kailangan sasalain natin yung mga bagay na pinapapasok natin sa ating puso't isipan. Ito ba ay totoo? O ito ba ay sabi-sabi lamang? O ito ba ay dahil uso, kaya gawin na natin yan? Dahil yung kapitbahay namin, ginawa niya, nag-succeed siya, okay sa kanya. Gagawin ko na rin. Pero ang tanong, totoo ba ito? Ito ba ay nararapat? Ito ba ay katotohanan? Baka mamaya mali. Baka mamaya ito ay hindi talaga katotohanan. Bagay na marangal, ibig sabihin ng marangal, walang halong pandaraya, walang halong hokus-pokus, ika nga. Kundi marangal, matuwid, malinis. Ano ang ating tinatangkilik sa ating puso't isipan? Sa araw-araw nating pakikipagharap sa buhay, marangal ba yung bagay na ating ginagawa? Matuwid, malinis, kaibig-ibig. Kaibig-ibig, ibig sabihin, hindi lamang ikaw ang natutuwa, kundi ang iyong kapwa. Yung mga bagay na yan. At kagalang-galang. Kagalang-galang. Mga bagay na kagalang-galang. Mga bagay na maganda sa paningin. Maayos. So yung mga bagay na yan ang dapat na sa ating puso't isipan. Verse 9, isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sabi ni Pablo, do likewise, ika nga. Gawin nyo. Isagawa natin. I-exercise natin. And then, sabi doon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Bibigyan tayo ng kapayapaan ng Panginoong Diyos. Mga bagay na nagbibigay buhay at kasaganahan.
Yan ang dapat nating nasa ating puso't isipan. Colossians chapter 3 verse 1 to 3, another scriptures. Colossians chapter 3 verse 1 to 3. Sabi doon, binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't pag sumikatan ninyo ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. So ano raw yung mga dapat nating pagsumikatan? Mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo. And verse 2, isaisip ninyo ang mga bagay na panglangit. Bagamat tayo nandito sa lupa, iniisip daw natin yung mga bagay na panglangit. Mga bagay patungkol sa kaharian ng Diyos. Mga bagay patungkol kay Kristo. Mga prinsipyo, mga katotohanan. Isaisip niyo ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panlupa. Hindi nangangulugan na hindi na tayo mag-iisip dito or hindi na tayo magpaplano. Isaisip natin ang mga bagay na panglangit, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat dito sa lupa, meron tayong katapusan. Hindi tayo permanente dito. Kaya, iniisip natin ang mga bagay na panglangit. Yung iba kung mag-isip, kala mo, mananatili na dito, magpakailanman. Di ba? Yung iba kung mag-isip, wala silang iniisip patungkol sa panglangit. Saka na muna yung Diyos. Kaya, dapat binabantayan natin ating puso't isipan na iniisip natin yung mga bagay na panglangit. Ito ba ay magdudulot sa atin ng kinabukasan? Ito ba ay magdudulot sa atin na pag dumating ang panahon, ang kalangitan ay malulugod sa atin? So inisip natin ang mga bagay na panglangit, ibig sabihin, ang Diyos, nalulugod ba dito? Verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay niyo'y natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Tayo mga Kristiyano talaga, ang tunay na buhay natin ay nakay Kristo. At yung buhay natin dati, namatay na to, patay na. Yung mga pamamaraan nating mali, dapat wala na ito. Sabi dito, sapagkat namatay na kayo. Sabi din ni Pablo, I am crucified with Christ. Kasama akong namatay, napako kay Jesus dun sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat namatay na kayo at ang tunay na buhay nyo, ang tunay na buhay talaga natin, ay hindi na talaga dito sa lupa. Hindi na dito. Kundi ito ay natatago sa Diyos. Ibig sabihin, ang talagang buhay natin ay patungkol sa Diyos. Kasama ni Kristo. Kaya, ang puso't isipan natin, dapat nating ingatan, dapat nating alagaan, at ilalagay natin dito yung mga bagay na panglangit. Mga bagay na totoo, marangal, malinis. Mga bagay na makalangit, bagay na ayon sa Diyos, kagustuhan ng Diyos, nagbibigay ng karangalan sa Diyos. Yun ang ating tunay na buhay. Pero sa oras na hindi natin nababantayan ang ating puso't isipan kung ano-ano yung mga bagay na nilalagay natin dito, hindi na ito nakakalugod sa Diyos, hindi na ito ang kagustuhan ng Diyos, hindi na ito nagbibigay ng karangalan sa Diyos. At ito ay hindi nagdudulot ng tunay na buhay. Sapagkat ang ating tunay na buhay ay nasa Diyos, na kay Kristo. Mga patungkol sa mga bagay na yan. So isa-isip, isa-puso natin yung mga bagay na ito. Jude chapter 1 verse 20 or Jude 20. Ito pa ang mga huling talata natin. Sabi doon in verse 17, mga minamahal, alalahanin niyo ang sinasabi ng mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Noon pa may sinabi na sa inyo na sa huling panahon, may lilitaw na mga taong mapanlait at alipin na masasamang nasa ng laman. Verse 19, ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong alipin na kanilang masasamang nasa at hindi pinananahanan,
ng Espiritu. So, ingatan natin yung ating mga sarili sa mga taong ito. Okay? And verse 20. Ngunit, ito yung para sa atin, magpakatatag kayo. Build up yourself, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Building up yourself to the most holy faith na meron po tayo. So magpakatatag tayo. Ingatan natin ang ating puso't isipan. And then sabi doon, manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Verse 21, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Keep yourself in the love of God. Kasi, pwedeng ang pag-ibig sa mga bagay sa ating paligid ang pwedeng maghari sa ating puso. Halimbawa, ang pera. Ang pera hindi masama, pero once na ito ay minahal natin, once na ito ang nasa ating puso palagi, ito yun na ating nagiging buhay. Ito na yung ating hinahanap. At sabi sa Biblia, maraming napapahamak dahil sa pag-ibig sa salapi. At hindi lamang sa salapi, kundi sa mga material na bagay na nasa ating paligid. So, ang warning sa atin, sabi doon, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Keep yourself from the love of God. Checkin natin ang ating puso. Tayo ba'y nananatili sa pag-ibig ng Diyos o iba na yung ating pag-ibig? Iba na yung ating ninanais. Iba na yung lagi nasa ating puso't isipan. Pero verse 21, sabi doon, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob ng inyong buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. At habang naghihintay tayo, sabi doon, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat habang naghihintay tayo, ang dyablo, nais niyang agawin yung ating puso't isipan. Nais niyang agawin yung ating pag-ibig sa Panginoong Diyos. Nais niyang alisin yung init ng ating pagmamahal sa Diyos. At yung ating paligid, laging nagsasuggest na, matagal pa ang mangyayari yan. Gawin mo muna ito. Ito, okay ito, ganito. At kung ano-ano pang mga bagay. Pero sabi doon, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos. Manatili tayo sa pag-ibig ng Panginoong Diyos. Kaawaan ninyo ang mga nag-aalinlangan. So sa mga panahon na ito, marami mag-aalinlangan talaga. Maraming mag-iisip na, siguro saka na muna yung pagiging Kristiyano, kaya saka na muna, ito muna gagawin ko. Nag-aalinlangan. Ano ba talagang gusto mo? Gusto mo na bang maglingkod sa Panginoon? Gusto mo na bang isuko ang iyong buhay? Gusto mo na bang ituwid ang buhay mo? Gusto mo na bang gawin ang tama? Or siguro matagal pa ang Panginoon, matagal pa, meron pa akong panahon na. Sabi doon, kaawaan ninyo mga nag-aalinlangan. And verse 23, agawin ninyo ang mga hatulan sa apoy ng paghuhukom. Ibig sabihin, yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon, yung mga gumagawa ng hindi tama, may tungkulin din tayo na agawin natin sila. Ibig sabihin, akayin natin sila sa katotohanan. Sabi doon, ang iba naman ay kaawaan ninyo ng may halong pag-iingat. So habang in-encourage natin sila, habang nilalapit natin sila sa Panginoon, mag-iingat pa rin tayo. Sapagkat pwede tayong matangay. Meron akong mga kwentong narinig na gusto nilang akayin yung kanilang kaibigang hindi Kristiyano sa Panginoon. So ang ginawa nila, sinamahan nila. At dahil hindi sila maingat, imbis na sila ang magdala sa Panginoon, sila yung nadala sa kamunduhan. Nangyayari po ito. Kaya sabi doon, mag-ingat, gawin ng may halong pag-iingat. And kasuklaman ninyo kahit ang mga damit nilang nadumihan dahil sa kahalayan. Ibig sabihin talaga wala tayong gagawin sa kanilang mga pamamaraan.
So sa bandang huli, iingatan natin ating puso't isipan. Kahit dito sa loob ng iglesia, iingatan natin ang ating puso't isipan. Ano ba yung naghahari? May mga Kristiyano nagpupunta sa church dahil maganda yung church. Nagpupunta sa church dahil nakikita nila yung class nila doon. Nagpupunta sa church dahil meron silang makukuha doon. Ingatan natin ang ating puso't isipan na wala tayong ibang hahangarin, paghahariin sa ating puso't isipan, kundi ang ating Panginoong Diyos. Ang makilala siya, ang maranasan siya sa ating buhay. Mga kapatid, ingatan natin ang ating puso't isipan. Sapagkat marami ang mandarayang darating, marami ang manloloko, maraming mga bagay sa ating paligid na magiging dahilan upang tayo manlamig sa Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Bantayan natin ang ating puso't isipan, bawat isa sa atin. Wala pong exempted sa atin. Kahit kami mga pastor, mga lingkod, minsan busy kami sa pagpaplano, sa paggawa, na nakakalimutan namin ang aming kaugnayan sa Panginoong Diyos. Pwede pong maghari ang ministeryo bukod sa tunay na hari, ang Panginoong Hesus. So mag-ingat po tayo. Panatilihin natin nag-iinit ang ating puso't damdamin sa Panginoon. Paano natin ito magagawa? Sa isip natin palagi ang mga bagay na totoo, bagay na malinis, marangal, bagay na karapat-dapat, bagay na matuwid, bagay na kapuri-puri. Siyasatin po natin ang ating mga puso. Lumapit tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng tawad. Panginoon, patawarin mo ko. Kung ano-ano yung mga pinagahari ko sa aking puso. Mamaya, isang araw na lang matatagpuan na natin yung ating sarili. Ang layo na natin sa Panginoon. Nawala na yung ating init ng lamig na tayo. Mag-ingat po tayo. Mahal na mahal po tayo ng Panginoong Diyos. Ginawa niya ang lahat para ikaw at ako manumbalik sa Kanyang presensya. Tungkulin po natin na bantayan ang ating puso't isipan. Tungkulin po natin na isaisip, isagawa ang Kanyang mga salita. Bantayan natin ang ating puso't isipan. Yumuko na po tayong lahat, pikit natin ang ating mga mata. Tayo po'y dumako sa Panginoong Diyos. Huwag po natin tingnan ang ating kapwa. Huwag po tayong tumingin kung saan-saan. Tingnan natin ang ating sariling buhay. Ang ating puso't isipan. Ano nga ba talaga ang ninanais ng ating puso't isipan? Ano ba ang pinaghahari natin dito? Bakit natin ginagawa ang mga bagay na ito? Ano ang nag-uudyok sa atin? Bantayan natin ang ating puso't isipan, alagaang mabuti, sapagkat ito ang bukal ng buhay na ating tinatangkilik. Panginoon, dumudulog po kami sa iyong harapan. Patawarin mo kami sa aming mga kahibangan, Panginoon. Mga bagay na aming pong tinatangkilik sa buhay na hindi ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong salita. Mga bagay na hindi totoo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Pinapapasok namin sa aming puso't isipan ang mga bagay na ito na hindi namin sinasala, hindi namin tinitignan kung ito ay tama,
nararapat, katotohanan. At dahil dito kuminsan, Panginoon, unti-unti nagkakaroon ng lugar sa aming puso. Unti-unti nagiging dahilan upang kami manlamig. Unti-unti nagiging dahilan upang kami lumakad sa ibang paraan, Panginoon. Panginoon, linisin mo kami, patawarin mo kami, Panginoong Diyos. At hayaan mo, Panginoong Diyos, ang iyong mga salita, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang maghari sa aming puso't isipan. Mga bagay na patungkol sa iyo, mga bagay na makalangit, mga bagay na mananatili magpakailanman, Panginoon. Ang iyong prinsipyo, ang iyong mga salita, ang iyong mga katuwiran, Panginoon, ang magdudulot ng mga bagay nito ng pamatagalan, Panginoon. Kaya minsan pa, Panginoong Diyos, dinudulog namin sa iyo ang aming puso't isipan. Panumbalikin mo ang init nito, Panginoong Diyos. Panumbalikin mo ang hangarin na ikaw, O Diyos, ang aming paglingkuran, unahin, na ikaw, Panginoong Diyos, ang tunay na buhay namin, Panginoon. Dinadalangin din po namin, Panginoong Diyos, yung mga mahal namin sa buhay, kaibigan, kamag-anakan na hindi pa nakakilala sa iyo. Dalangin po namin, Lord, na sila po'y makalapit at makatanggap sa iyo, Panginoong Diyos. Dalangin po namin, Panginoong Diyos, na sila po'y makawala sa tanikala ng mundong ito, Panginoong Diyos. Na makita nila ang tunay na buhay sa iyo lamang matatagpuan. Lord, inaalala din po namin sa iyo yung aming po mga kapatiran na dati naming kasama dito. Dating lumalakad sa iyo, Panginoon. Subalit ngayon, Panginoon, hindi namin nakikita. Ang iba, Panginoong Diyos, ay tuluyang ng lamig at hindi na nagpatuloy. Panginoon, dinadalangin po namin sila. Na Lord, sila po'y makabalik, Panginoong Diyos. Na makita po nila ang kahalagahan, Panginoong Diyos, ng muling paglapit sa iyo, Panginoong Diyos. Pagalingin mo ang kanilang mga pusong ng lamig, Panginoon. Panumbalikin mo, Panginoong Diyos, ang kanilang damdamin sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin na panatilihin mo kaming merong pagkauhaw sa iyo, Panginoong Diyos, sa iyong mga salita. Opo, Panginoong Diyos, narito po ang iyong mga anak. Nanunumbalik po kami, Panginoong Diyos. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin itong awit na to sa ating pagtugon sa mensahe sa umagang ito. Hayaan natin ang ating puso na patuloy na mauhaw sa Diyos, sa mga bagay mula sa Diyos. Awitin po natin ito sa Panginoong Diyos. Simulan po natin sa una. Jason. Malinis na puso ang alay sa iyo. Amen. Hallelujah. Banal na hangarin, handog sa ngalan mo, O Jesus, Yes, Lord. Ikaw ang aming hinahanap, Panginoon. Ikaw ang tunay naming kailangan. Ikaw ang aming katugunan, Panginoong Diyos.
aming kasapatan, Panginoong Diyos. Tanging sa piling mo, kami po'y mananahan. Jesus, ako'y nauuhaw. Kayo'y hinahanap. Oh, Jesus, kayo'y kasapatan. Sa piling nyo, ako'y mananahan. Sa piling nyo, Panginoon, sa piling nyo, ako'y mananahan. Sa piling nyo, sa piling nyo, ako'y mananahan. Panginoon, tanging sa piling nyo, merong kalakasan, merong kapahingahan, merong tunay na kahulugan ng aming buhay. Lord, salamat po, Panginoong Diyos, sa iyong presensya ngayong umaga. At Lord, sa mga sandaling ito, narito po muli kami, Panginoon. Nais po naming magbigay sa iyo. Nais po naming ibalik sa iyo, Panginoong Diyos. Panginoon, sa aming pagbibigay ng aming ikapo at handog, tanda ito ng aming pagtugon sa iyong mga salita. Tanda ito ng aming pagmamahal sa iyo. Tanda ito, Panginoong Diyos, ng aming pagsuporta sa paglalaganap ng iyong kaharian. Mga kapatid, ihanda na po natin ang ating ikapo at handog. Magbigay po tayo sa Panginoong Diyos at sambahin natin ang Panginoong Diyos. Sige po, gawin na po natin. Let's give our tithes and offering to the Lord. Habang inaawit po natin ito, patuloy sa Panginoon. Jesus, kayo'y kasapatan. Sa piling niyo ako, oh Jesus, ako'y nauuhaw. Kayo'y hinahanap, oh Jesus, kayo'y kasapatan. Sa piling niyo ako'y mananahan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Yes, Lord, we pray, Lord God, that our hearts would remain pure for you, Lord God. That we would serve you, love you, Lord God, with all of our heart, soul, and strength, Lord God. Thank you, Lord, for your word. Lord, all glory and honor belongs to you. Amen and amen. Give the Lord a clap of praise. Last Sunday, evening, nag-share din ako patungkol sa deception. Pastor Arnel shared a word of warning also. Mamayang gabi din, I have also continuing the same basic theme about warning. So if you have time later, come. If not, watch us on Ustream and listen to the Word of God patungkol din sa deception. Amen? Amen. Let's close in song. Mahalaga kung magbawi na walang hinipan sa pag-ibig na nalalayo. Walang mahalaga siyang magbibigay at kagalakan ko. Walang hinipan sa tunay na nalalayo. Let's go around and put your money with the hand of God.
full of promise and of woe. And the fog has not yet gone, oh no, but as it goes, I want you to know